So hi guys, ako si Shiro, then marami naman nakakilala sa akin sa 5M as developer. So ngayon gagawa tayo ng video kung paano ba maglagay ng kotse sa 5M or paano mag-download ng kotse sa 5M server. Marami naman kasi nagpapaturo sa akin, kaya lang since paulit-ulit lang sasabihin ko at the same time kasi ang dami. Kabilang pa yung client ko yun. Pero yung gagawin natin ngayon sa naman to, hindi naman siya developer level. Kumbaga, kahit mga owners na ng mga server, kaya naman to gawin. So yun, start natin. May dalawang klase tayong coaching isasalpak. Una yung 5M ready. Then pangalawa is yung GTA 5 add-on. Sige, download tayo ng kotse. From GTA 5 mods. Pili tayo ng kotse dyan. Magsasalpak na rin pala ako ng isang, sabihin natin magaan. Isa naman is mabigat. Ang requirement kasi ng 5M is lang dapat 7,000 kilobytes pababa if I'm not mistaken. Pero anything na over dun sa level na yun is consider siya na hindi tatawag nating mabigat na sasakyan or maipis or so on and so on. May naman doon, may solution naman doon, kaya lang siguro kung hindi ko tatama rin, next video gawin natin yun. So ito, meron tayo dito 5M ready. Sa mga gusto mag-donate, most probably ang mapapasalpak nyo talaga is may mga nakalagay na add-on na ganito. Kasi automatic gagana sa 5M yan. Hindi kasi lahat ng mga kotse na nakikita natin sa GTA 5 mods is literal na sasakyan talaga yung file nun. Yung iba sa texture, iba handling, pero yung description kasi nung nag-download is kuminsan hindi siya specific. Kaya madami nalilito. So, ito pa pala, may isa pa tayong pwedeng isalpak which is yung tinatawag nating replace. Pag sinabi pong replace, yun naman yung mga sasakyan na modded siya from the body itself. Pero pagdating niya sa city is kumbaga mod siya ng isang lokal na sasakyan. Yung handling niya is kung paano rin yung takbo ng lokal. Then kung ano rin yung pagka-develop ng GTA 5 itself dun sa sasakyan na lokal. Pero ang nabago sa kanya is yung body niya. So ibig sabihin, kung gamit to ng mga NPC in-game, yung sasakyan na may replace na ganun, is magiging ganun talaga yung modded niya. So mag-download din tayo ng replace. Then, magda-download tayo ng isang add-on. Hanap tayo ng add-on. Eto. Makikita nyo, meron siyang libraries. Yung libraries, ito yung mga design or yung iba-ibang klaseng design ng sasakyan. Yung mga stickers, paintworks, etc. Template naman is ito yung makikita natin yung parang blueprint ng body ng sasakyan. Kung may mga gusto pong magpa-modded or magpa-edit ng mga design ng sasakyan, pinaka-possible ang ma-edit is yung may mga template kasi ito talaga from scratch kayang-kaya gumawa. So, da-download ko to, papakita ko din sa inyo. So, meron tayong isang 5M. Na-download ko na may 5M. Ayan, andito na yung 5M. Ito yung ODRS4. Ayan, ODRS4. Tapos, mag-download tayo ng isang replace. Okay, meron na tayong isang replace. Tapos, itong Camry Toyota. Download natin to. Add-on, template din, kasama daw siyang libraries. Sige, download natin to. So, meron tayong tatlong sasakyan. Isang 5M ready, isang replace, isang add-on. Okay. Open natin siya. So, ayan, gagawa muna ako ng sarili natin folder. Shiro Development Workshop, tapos sige, cars na lang. Ayan. Okay. Ganito yan. Bago ko siya i-compile, papakita ko rin sa inyo kung paano i-compile yan. Gagawa muna tayo ng tigi-tigisang folder para alam nyo rin kung paano magsalpak ng sasakyan pero folder. So, ganito. Meron tayong fx manifest.lua. Hindi ko naman masyadong explain pa yung kung ano yung nasa laman nito. Pero ito yung mag-i-indicate sa 5M para maano yung folder natin para ma-migrate. So, unahin natin yung 5M ready natin. Pag po 5M ready, naka-ready na siya as from add-on to 5M. So, meaning, ito yung tinatawag na drag and drop.
Sa loob ng stream, andito lahat ng mga mods, makikita natin yan. Ito mismo yung spawn code niya, yung name ng folder, that kung anong file siya. Then makikita natin yung size niya. Above siya sa sa 7,000 kilobytes kasi ito is 15,000, almost 16 pala. So ibig sabihin, medyo mabigat yung sasakyan na to. Pero okay lang. Mamaya makikita nyo sa console kung ano yung mangyayari pagka nagsalpak tayo ng mabigat. So ito mismo, yung folder na to is ready to drag na siya. Minsan titignan natin yung folder kung ito bang name ng folder na to sa FX Manifest is yung tamang yung tamang name. Kasi minamigrate mo ng FX Manifest yung mga per folder sa 5M. Doon tayo naglalagay ng mga files like mga client or server-sided mga Lua or even yung mga meta file niya. So yun, tama yung name ng folder. So mamaya makikita niyo yung difference nito sa isa. So pakita ko na pala. Dito ko sa isa. So parehas silang FX Manifest file. Kung makikita nyo, ito is direct na name ng folder agad. Ito naman is yung asterisk pa dito or yung shift 8 sa keyboard. Ibig sabihin nito is kahit anong name ng folder, mamigrate siya. Pero ang unang folder na i-take niya is yung data folder daw. Tapos saka anything na folder na may random names. Pakita ko. So ganito yung format niya. Ito yung ginagamit ko pag nag-compress ako ng mga sasakyan. Data. Tapos sa loob ng data, sabihin natin is data ulit. Kasi data file to. Data name ng kotse or kahit anong name na gusto niyo. Ayan. Or pwede din natin dagdagan to. Data.name ng kotse 2. Ayan. Tapos, syempre, may mods yung sasakyan or may asset. Magagawa tayo ng stream folder. Sa loob ng stream, kahit ilang patong naman ng folder, kahit anong name ng folder, pwede naman. Name ng sasakyan. Ay, ng kotse. Kotse pa rin yun. Name ng kotse 3 yata yung name ng kanina. Bakit ko ginawang ganyan? Siyempre, pagka dumami kasi folder mo dyan, napakadali mag-search dito. Ayan, madali mo sila madidelete agad. Tapos alam mo kung alin dyan yung stream file, alin dyan ang data file. At yung FX Manifest na gagamitin natin para dito is ito. Well, nothing to worry kasi isa-send ko na lang naman sa inyo yung file na to para di na kayo gagawa. Kaya nga nasabi ko, di naman developer level yung gagawin natin. Pwede ito sa mga clients or sa mga owner din ng mga city, mga gusto mag-try. Syempre, di ko na kayo papahirapan pa. Siguro media fire natin tapos lalagay natin dito sa may description. Ayan. So may naka-ready tayo dito na pang-compress file. Tapos ito yung ating 5M ready. So, okay, download naman natin itong yung replace. Yung replace po, since wala siyang meta file, tapos hindi naman kailangan na migrate pa sa dito. Nasa dulo ng dila ako, sorry. Nalimutan ko. Yan sa FX Manifest yung yung data file niya. Kasi yung data file naman niya is local na or DLC na siya ng 5M. So itong file pala na to is hindi skin lang pala siya. Hanap tayo ng ibang model no replace. Ito kaya try natin. Or wheel lang pala to. Ito kaya. Wheel din. Wheel lang pala tong isa na to. Pero siguro next time gawa din tayo ng video about sa kung paano gumawa naman or paano magsalpak ng gulong. May ilaw pa. Hanap tayo ng replace.
Matagal-tagal ko na rin nagtitingin-tingin ng mga kotse dito sa GTA 5 months. Pero kung titignan mo pala, marami naman ang mga bago. Kung minsan baka nabebenta pa to sa mga sa mga leaks. Yung pala, iwas-iwas din tayo sa pagbili ng sasakyan from sa mga Pilipino na nagbebenta po ng mga leaks. Siguro pasok kayo sa shop ko, then mag-ticket kayo doon. Bibigyan ko kayo ng name ng mga developer na talagang gumagawa ng ng mga dito, ng mga sasakyan from scratch. Di naman to sponsored, pero yun nga. Para at least alam nyo kung sino talaga ang gumagawa, sino ang hindi. Kung minsan kasi hindi nila kaya i-support. Yung mga nagbebenta ng mga leaks, hindi nila kaya i-support yung mga clients na bumili sa kanila since hindi naman kasi lahat yan is developer. Di naman sa paninira ng iba, pero in the end ayoko din na kayo pa'y mahirapan. Marami na ako na experience na ganyan ko minsan pinapalitan na lang yung mga sasakyan. Bumibili hindi naman tested. Wala pa rin Search na nga lang natin, replace car. Replace vehicle. Wala din Ay, eto. Sakto, OIV. Ito palang OIV's name lang to ng file Pero papakita ko sa inyo paano i-download to. Para may troubleshoot tayo. Okay, ito OIV. Kung makikita nyo OIV, hindi natin alam paano itong i-install So ganito yan. So file explorer nyo, sorry yung akin kasi is naka Windows 11 Saan nga ba yun? Yung settings nito. Ito. Filter. Wait lang nawawala. Option dito ba yun? Hindi. Eto. Make sure nyo naka-file name extension kayo kasi pagka naka-file name extension tayo, yung mga dulo lang na to, yung mga name ng file, pwede natin i-rename yan. Tulad nito, naka-OIB. Gagawin natin siya ngayon as zip file. So, lagay mo lang dyan zip. Then ma-open mo na siya. Ito na siya. Ito na yung content. Si user. Desktop. So, ayun. Hunting meta yung lumabas. Mali. Ganun din Ano ba ito? Dito yung mismong file. But at least naka-encounter tayo ngayon ng OIV. Try pa natin humanap ng ibang replace ng sasakyan. Ito, sure na to. Audi na naman. RS7. Alam niyo ito video na to hindi ko siya pina-scripted or pinag-practicean. Gusto ko talaga mag-troubleshoot para makita niyo din kung paano yung mga gagawin. So ayun, eto. Replace. So, ayun. Andito na yung dalawang mod ng sasakyan. Open natin. Tapos yung YTD na file, ito po yung mga texture. Oh, ito nga yun.
Makikita niyo yung mga blue na yan, later di-delete natin yung mga yan. Pero na-download muna natin sila sa 5M para makita nyo. Ano? Ito yung sasakyan. So, syempre, yung texture di naman ito madidetect sa sa 7C file or sa zip file. So, ganito lang. Isalpak na muna natin ito. Para i-convert natin to into 5M, simple lang. Napaka-simple nito. Rename natin yan. Kunin natin yung name na lang ng mismong ng mismong file. So, ayun, ayaw ma-rename. Buha tayo ng car. Folder. Lagyan natin to dito. So, yung ginagawa ko pala sa mga name ng mga folder ng mga sasakyan, is mismo spawn code kasi para in case na magkakalkal ako sa sa mga files ko sa 5M. Unang kita ko pa lang, ayun na agad yung spawn code. So, gawa tayo ng stream file lang or stream folder, lagay natin to dyan. Tapos, paano to isalpak? Or paano gumawa ng FX manifest nito? Simple lang. Instead of fx manifest, resource.lua na lang gawin natin. Resource.lua. Pag po resource.lua na blanco lang, wala na tayo ilalagay dyan na resource version or what. Gagana yan para sa mga string file. Kasi wala naman siyang papagana ng ibang folder kundi yung string. Then, pag naman na ma-under na string sa sa folder ng 5M, automatic gagana naman. Pag-i-stream naman yung mod sa loob. So ngayon, meron na tayong dito. Meron na tayong 5M ready, meron na tayong replace. So ito, finally, ito na tayo sa add-on. So open muna natin yung open IB natin. Or yung open core. Edit mode natin. So yan, okay na siya. Buksan muna natin tong 5M ready. Sa 5M ready, meron tayong texture dito. Ito. Saka yung mod ng sasakyan. Ano ba to? Check na natin kung ano to. Hindi ko alam to. Hindi okay lang. Kung magkaparehas sila, maybe ni-resize tong isa. Pero yung texture quality niya is iba. Ano nga naman ito? Hindi ko siya gets. Pero hayaan mo na natin yun dyan. Kasi baka mami dalawang texture yung pinatake na one. Tapos sa data folder, dyan natin makikita yung car variation, yung handling. Itong handling meta, dito tayo nag-edit ng handling niya. Pag the word itself, kita naman po kung paano tumakbo yung sasakyan, kung paano siya lumiko. Then dito naman sa vehicles meta, nandito yung folder ng gaano ka punat yung sasakyan, acceleration niya, isa dito rin yata. Saka yung fuel capacity, yung name niya in-game, yung sounds niya pagka pinalitan natin dito rin. So ngayon, kung makikita niyo yung format nito, ng mga meta file is ito lang yung kukunin natin dyan. At saka yung string. Ito lang yung mga kailangan natin para sa sa 5M. So, from add-on, saan yung add-on natin? Yung mga nakita natin file sa 5M ready, hanapin natin siya dun sa ating add-on. Well, no. Yung Camry, natin, yung add-on. Ito. Feel ko ito na yung stone code. Paramihan naman sa mga sasakyan is pag download mo, yung name ng folder is spawn code na mismo. So ito, may template nga. Drag natin ito dito. Naka na siya, naka DDS file siya. Yan na pala. Sorry. So ito, yung name folder tapos dlc.rpf. Ito yung kailangan natin na file. So drag lang natin to dito sa any folder natin sa OpenIB.
Pero ako kasi is may folder na talaga ako para sa mga mods ko. Yun, kita agad yung template. So, gawa tayo ng folder. Sabihin natin, i-set off. Gagayahin natin yung format ng 5M ready. So, ito yung tinatawag na from GTA 5 add-on to 5M ready. Siyempre, kailangan natin dito ng data file. Date. O, saka stream. So, open natin yung folder, dlc.rpf. Sa common, makikita natin, nandito yung mga data folder. Ito, may data siya dyan, no? Kita natin, dlc text, curve variation, saka handling. Gawa tayo ng folder ulit. Kasi, gagawin natin yung sa ano. Ay, hindi. Ano pala muna. Sorry. Yung pang ano muna. Yung simple lang muna na pang one. Para makita nyo kung paano ko siya i-compress mamaya. AI, hindi na natin kailangan. Levels, dito yung vehicle meta. Ito. Yung car variation, if I'm not mistaken, dito naka-ano. Dito na-code yung mga cosmetics kung meron. Carcals, kunin natin to. So ito pa yung limang kailangan, yung carcals, car variation, DLC text handling, saka vehicles. So, punta tayo sa x64. Dito tayo ulit sa main folder, tapos dlc.rpf, tapos x64. Levels, GTA 5, then vehicles. Sa vehicles, dito yung vehicles.rpf. Andito mismo yung mod ng sasakyan. So, ilalagay natin siya sa string. Ito yung model. Back natin. Tapos, kung may nakita tayo vehicle mods, hindi po lahat ng folder ng mga dindownload natin is merong ganito. Pero pagka may nakita ko yung vehicle mods, easy to say ng mga cosmetics yung mga laman yan. Pero so far, wala siyang cosmetics. So, ayan. Then, what we need is yung ating Apex manifest. Gaya ng sabi ko, bibigyan ko naman kayo mamaya ng copy. Or siguro pagka-download nitong video. Ang kailangan natin is ito lang. Kasi from the name ng folder is andito na agad yung mga files. So, kunin natin to. Apex manifest. Ito, advantage ng naka-file ng extension. Ayan. Tapos syempre, kailangan natin palitan to. Kasi yung pangalan ng folder natin is data. Tapos lahat na nakalagay dito is yung same lang sa nakikita natin dito. Because ito. Pag pumasok tayo dyan. Ayan. Tapos ito, yung mga to. From dito to dito. Kaya dapat specific siya kasi pag di siya tama, hindi rin madedetect yung yung mga meta file. So tama. Tapos palitan natin ang data. Data. Ayan. So, that's all. Meron na tayong add-on, meron na tayong replace, meron na tayong 5M ready. Sige, sasalpak ko sila isa-isa. Download na natin ito sa ating server. Gawa ko dito ng test server. Ay, ng tester. Lagyan natin dito is test. So, ganito lang. Hintayin natin siya mag-download tapos papaganahin natin siya sa console.
Tumulit yung music. Tagal. So yun, dito na sila. Try nga natin. Open 20x admin na. Actually, dito pala sa SVGOI pwede naman. Well, ito palang server na to is yung city namin, which is yung Bagong Bayan Roleplay. Isa itong military concept. And invite ko kayo guys na pumasok dito. Pwede kayo mag-up ng terrorista. Pwede din kayo pumasok ng military with immersive roleplay. At the same time, ito is a serious roleplay. So, bawal ang bubugok-bugok na RP. So, yun 10,000 kilobytes to ang ating add-on na Kambit. So, makikita nyo dito, una mag-refresh muna tayo pag may bago tayong file. Then, start natin. Start, tapos yung name ng folder. Ayun, nag-red nga siya. So, ang taas niya kasi. Dapat isa 8 lang to eh. Pero, common naman po sa mga sa mga sasakyang galing GTA 5 mods. Over sa 5M requirements or sa 5M advisable level ng file niya. Kasi karamihan naman sa sa 5M sa GTA 5 mod is pang mga single player. Pero iba kasi sa 5M, nagagawa po nito is pagka naka-spawn siya, o minsan pagka sobrang ng taas talaga ng ng texture file niya, andyan yung mga time na ang bagal niya mag-render sa isang player, kung minsan is nahirapan na mag-render yung mga mabababay specs sa pero syempre as developer, sasabihin ko pa rin talaga to na may tamang specs talaga ang ang 5M. Kung minsan nako-consider natin yung mga low specs pag ang bago-bago yung server, pero honestly dadating naman yung araw na na dadami donators niya, dadami yung sasakyan niya, dadami yung mga tawag dito, yung mga MLOs niya, so on. Talaga naman po bibigat ng isang ang 5M server. As developer, kahit i-optimize naman namin yung script, gumagaan naman talaga yung script. Pero dadanasin nyo din talaga yung nahirapan ng magpa-render yung mga computers nyo sa 5M. Sorry to say, pero that's the reality. Kaya ang magagawa na lang po dito, yung mga sasakyan, kung mapapagaan yung texture niya, hindi siya ganun kabagal magpa-render sa 5M. Pero in short, kagana pa rin. Kaya lang, ang consequence, minsan bababay texture quality, minsan magmumukhang papel yung itsura niya, or kung minsan naman hindi siya realistic. So yun, start natin. So yun, gumana yung ating replace na mabigat din. Sinadya ako mag-download ng mga mabibigat para makita nyo. Then, yung ating dinownload naman 5M ready. Yun. Mabigat din siya. Eto, meron tayong mga pulahan dito. So yun. Siguro papahabain, try natin pumasok sa server.
nothing to me until you came along and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. And you decorated my life Ito yung server ng by painting your love all over my Appear mo. heart. You decorated my life. Wait lang, download natin. Yung ano, yung DLC ko kasi nag-clear cut siya attacker. Dito ka whitelist sa sariling server. Gato. Patulog ako dun. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but Whitelisted ako. Nakapasok you're ko dito. all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. Wait lang guys ah. Puta. If a man could Kaya pala places at papasok yata iba dito. I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop with Oh, all people ID. spinning slowly down to Yung die, tama. Ito nakapasok. I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one Naging server pa muna ito mga. would all go out. Then you Ay puta, parang may binago yata sila sa Discord. would sing May sinabi sa akin kasi last time is medic duty ako din may ano kami. Hospital orientation. Natin pumasok ulit. Ayun, mapasok tayo. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one line. It's written in the moonlight. Ayun, Painted full on screen. the stars. We can't change. Full screen ka. Ayan. Yan na natin. Ayan, full screen. Oo nga, ayan. We're still worth one more try.
download. Hindi ko makita yung downloading konti. Ano ito? Yung post. Yun. Yun, nakapasok na tayo. Sakto nakapasok ka. So, nag-FPS drop ang aking laptop. So yun, kunin natin yung spawn code ng ating car. Which is ito. So you can see, ito na mismo yung name ng ng model. Yung name ng folder mismo. So, isang open code na lang niya, di na masyadong hassle. Nakukuha ko na yung spawn code niya. So, try natin siya yung spawn. /car. Okay, downloading. Pag may downloading asset na ganyan, magda-download na siya. So, may lalabas yung sasakyan. So, ayun. Puta. So, lumabas nga sa likod ko. Sakay tayo. Eminem. Hindi siya na perfect ng developer na gumawa. Try natin. Ayun nga. Sira. Ay, hindi. Ala siyang pinto. Ayun. Nilusutan lang ba sa tutong. Sorry guys, hindi ako masyadong familiar din sa sa sasakyan. Yun tayo sa base siguro namin. Support ang dulo. Huwag natin i-testing. Ano sasakyan. So, ayan. Ito na yung ating add-on to 5M. Try natin naman si replace. Templar. Ito yung lokal. Ang bigat to. Bagal mag-download. Yun. Pagka ganito ko minsan dinidb ko eh. Pagka di umispawn naman. Nung nasa loob mismo ng sasakyan. Kasi pagka nasa labas ko minsan baka sumabog. So, ang disadvantage ng replace para sa akin, huwag kayo magdo-donate ng ganito kung mag-exclusive kayo. Kasi kung magpapalagay kayo ng car sounds, hindi siya hindi siya may edit. Kasi naka-replace to. Tapos ang pangit sa mga replace file is yung parang ang bigat ng ng handling compare sa body ng sasakyan. Pati yung mga pagliko niya isa, hindi mo ma-feel na accurate talaga siya. Tulad na ito, parang kabigat ng harap. Pero kung titignan mo yung body ng sasakyan, parang hindi yun yung mismong inertia niya. Kasi replace lang naman ito. Try natin yung ating 5M ready. Yung 5M ready na literal na drag and drop. Ayun. So yun, kompleto sila. Ito yung ating 5M ready, ito yung replace, then ito naman yung ating add-on file. So ano ba yung mangyayari pag restart mo yung folder mismo sa console habang nakalabas yung sasakyan? So ito, kaya ko ipapakita sa inyo para una sa lahat, huwag kayong mag-restart ng folder na nakalabas yung sasakyan lalo na kung madaming players sa city nyo. Bakit? Ganito yan. Ito, pinuha ko yung file nyo. So ito siya, diba? Try natin i-restart para makita nyo lang. Sige, restart ko yung file. Ayun. Diba? Sabog. O, lesson learned na. Sa mga dev-devan, huwag tayo masyadong pilingero. Kung malayo ka, pwede mong i-restart yan. Pero kung malapit ka, sasabog lahat na malapit yan. 1,000 na kilometer radius yata yun. So ayun, restart natin yung server. Pag din-restart yung server, ang tanong, gagana pa ba yung mga sasakyan yan? Well, hindi na. Given na yun.
Pero syempre, pwede naman natin siya paganahin eh. Sabihin natin ilagay natin siya sa server CFG, or ako kasi yung mga resources ko naka-separate eh. Andito sila sa resources.cfg. Eto, kung makikita nyo yung mga naka-ensure dyan, lahat yan, name ng folder yan. Yan, name ng folder mo yan. Kahit saan dito, pwede nating i-ensure to. So, paano? Kunin lang natin yung name ng folder, lagay natin dito is ensure, para every may tsunami sa papaganahin siya. Ensure, ayan. Lahat yan, ensure natin yan. Yun. Try natin. Start natin yung server. Grabe naman hints yan. May arrow. Ayun, nag-ensure nga siya yung tatlo. So, paano ko isang daan na yung sasakyan ko tapos ano yun, isa-isang ensure? So, syempre hindi natin gagawin yun. Kasi ito pala, pagka may bracket yung folder, pwede na ito na mismo ensure natin. Paano yan? Ganito. Ayan. Laingan natin. Nabi server. So, yun. Pwede nyo siyang i-ensure na yung folder na naka-bracket, or pwede siyang isa-isa. Ayun, gumana pa rin siya. So ngayon, proceed naman tayo sa kung paano i-compress to mga to, para instead na ni-bracket, instead na per folder, nasa isang folder na lang siya. So, simple. Open natin yung nilaan natin na compress file. So, ganito. Delete natin to. Delete natin to. Open natin yung FX manifest. Ito yung FX manifest niya. Kung makikita nyo, meron tayong data folder dito. Kagaya na-explain ko kanina, explain ko lang yun. So dito naman is data. Tapos pag naman ganito naka-asterisk, kahit anong name ng folder, kahit gano'ng karami sila, lahat yun is madedetect. Kasi basta ang kasunod nilang laman is etong mga sumusunod na to. So, simple. Dito lang yan. Para madali, drag and drop. From 5M ready and to add on to 5M, kunin lang natin to. Sa loob ng stream, yung stream is kapitan na natin yung name niya. Ayan. Tapos, ito naman is yung data. Ginagawa ko is nalagyan ko ng data dash. Doon ako sanay. Tapos, yung dalang folder na to, ilagay na natin to dito. Oops. Puta, di siya naka-paste. Hindi siya na ano. Ayan. Copy. Ito pa, isa natin. Ano natin yung name ng discount code ng sasakyan. Palitan natin yung name na lang ng stream. Tapos sa data dash. Copy nito. Ayan. Lagay ko na to dito. So, paano naman yung replace? Wala siya meta file. Wait, well, gaya na sabi ko is walang meta file. Ang meta file niya mismo is yung yung default na ng GTA. So, replace na lang natin. Copy na lang natin tapos lagyan natin yan. So, eto. Alam natin kung alin dito ang data file, alin ang hindi data file. So, lahat ng data file natin, drag na natin dito. Tapos yung mga models file natin, drag natin dito. Open natin. So yun, data, name ng folder, may dalawang name ng folder. Tapos yung content. Okay, goods. Salpak natin to. So, andito na yung tatlo nating nilagay sa isang folder.
Delete na natin to. Yan. Copy natin to. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. So yun. Isang patakot-takot na hintayan na naman. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at Bagal ano. By the way, ano pala, yung 5M ready. So yung mga replace, pwede niya siya direct sa hosting yan, no? I-download. Yung disadvantage kasi ng add-on, kailangan ng OpenIB para ma-open yung mismong file eh. Kaya lang kasi, pag mag-OpenIB ka, kailangan may GTA ka. Hindi ka naman maglalagay siguro ng GTA sa hosting. Kahit naman sila ulo, di gagawin yun. So yun, ready na siya. Pag na-ensure yung test, or ito, lahat ng laman yan gagana. Basta may FX manifest. Pero pwede naman na ito na mismong name ng folder. Ayan. Start natin. So, kung may nakikita kayo, may mga power script dito, no? Sa city namin, kung gusto niyo pala ma-experience mag-bumbero, whitelisted job po ang bumbero dito. With the adaptation concept of Bureau of Fire Protection sa totoong buhay. So ayun, gumana sila. So may spawn na rin natin sila in-game. So ito, try natin na pakita ko naman sa inyo kung paano magpagaan ng kahit isa dito. Pili tayo ng isa. Para at least may reference na lang kayo. Pero next tutorial, ituturo ko kung paano ng tamang pag-optimize talaga. So, open natin yung OpenIB, tapos open file, tapos texture editor. Ito basic lang to guys, basic. Open natin yung file, ito. Pakita ko sa inyo kung paano yung isang mabigat is try natin na pag-aanin ng kung ano yung kaya natin. Ito napaka-basic lang muna, basic. Ito. Makikita nyo may mga texture dito na kulay blue. Lahat yan nade-detect ng 5M. Pero hindi mo naman ito makikita yung game eh. Pero isa to sa mga ida-download ng patch nyo. Kaya try natin delete na lang itong mga to. Makikita nyo yung difference. Tapos sa mga gusto mag-optimize, advice na tanggalin nyo na lang muna itong mga to. Ito, tanggalin natin to. Spec. Dami. Pero alam naman sa sarili nyo yan, dito mo kayo makakita ng kulay blue ganyan sa Ochi sa in-game. Alam, ito yan yung mga sumasaw pagka gumamit ng na Blender modeling. Ito, same lang siya dito. Yung mga spec tanggalin natin. Delete. Ayan, ganyan lang yan. Right click tapos delete natin sa texture editor ng OpenIB. Ito pala
Pwede nga naman pala kasing i-full screen. Ano? Ito pa. Ito pa. And ito. Ito, basic method ng pag-optimize. Pero, ito, advice fully sa mga failing devs. Tangina, napakadali lang naman yan para maningil pa kayo ng 1K, 300 isang co-chair. So, alam sa mga developer na nagme-maintenance ng server, kayo din na mahihirapan kung kung di nyo i-download yung mga files ng ng mga sasakyan na bibigat din naman sa mga server na hawak nyo. Kaysa dumami trabaho nyo, isama nyo na to. Hindi nyo isinisigil nyo pa sa mga clients. Then sa mga clients naman, huwag naman kayo nagbabayad pa sa mga developer for optimization ng ganito. Kasi one of the responsibility naman ng developer nyo, yung better gameplay para sa mga players nyo. So I don't think kailangan bayaran pa siya para dun. So by the way, from 15.4 kilobytes, naging 8 na lang siya. Well, magre-red pa rin to. Pero at least nabawasan yung texture niya kasi supposedly dapat gawin natin siyang at least 7. So next tutorial ay tuturo ko kung paano natin naman itong gagawin mas mababa pa hanggang 7. Ito pa, texture nito isang bigat din. Pero try natin to. Then 1020 240. By the way, yung size ng mga texture sa Vive isa na yan. Puro 256. Tama ba? Yes, 256. Nagsisimula siya sa 256 times 2 natin yan. 512 by 512. Ito yan. Pag tinimes natin ulit ito times 2, 1024 times 2, 2048. Makikita rin tayo. Ito, meron dito. 2048. Pagka oversize talaga yung mga texture, usually sa mga sasakyan nga rin ginagamit yan. And sa mga MLO, times 2 ulit. Times 2 ay ginawa ko. Ay, gago. 2048 times 2. Ayan. Ganyan, ito yung pinakamataas na sizes ng mga texture sa 5M or sa GTA. Pagka mga damit, hindi ko sila pinapaabot ng ganyan eh. Sa damit kasi, kaya kong gawin yung hindi siya mabigat pero maganda yung texture niya in-game. Pero dyan lang din nagmamatter yun, depende pa sa mga patches sa mga logo na ilalagay. So try natin save to. From 15k, ano kayo mangyari dito? Okay, yung 15k is naging 5k. Tingin ko may isa tayo nanalo na matatawag nating basic optimize. Ito, magbababa pala naman ito. Kaya hindi naman siya ganun ka. Tanggalin natin yung mga blue. Hindi naman to useful kasi. Yun, ito pa. All goods. Natin. Ayun, bumaba siya ng konti. Extemper 8,000. Itong 10k. Ito feel ko mapapaabot naman natin to ng 7,000. Pero sana 7,000 yung umabot.
Para makita nyo yung difference ng ano, below 7,000. So yun o, isa sa nagpapabigat din naman yung dami ng mga, eto yung mga sign. Ito kasi mga sign, yun yung pagka in-spawn natin sa sasakyan, may mga random na bodywork siya or yung mga paintworks, yung mga texture nyo. Tapos sa mga mechanic job is mapipili naman nyo. Pero I recommend the mechanic job sa mga gustong magpili ng mechanic jobs na ma-access lahat ng mga to. Siguro yung JJ Mechanic talaga, kaya lang ang pricey niya eh. Pero worth it siya. Wait natin. Hindi rin umabot. Pero di bale, next time may bagong optimize naman tayo na tutorial. So yan, sa akin ito yung mga texture, no? Pula. So replace natin lahat to. Sige, ito na nga lang. Ayun. So, from dito, 88, 75, 96. Let's start natin. Tingnan natin. Ayun, bumaba naman sila at least nag-yellow. Pero itong is mabigat pa rin. Mabigat talaga yung candy. So ayan, ito is tinuro ko lang sa inyo kung paano mag-salpak at least may nadagdagan naman ng criteria kung paano mag-basic optimize. So basic pa nga lang to, then next video, ituturo ko sa inyo kung paano tamang pag-optimize ng sasakyan. So yun lang, sana nag-gets niyo yung pagka-explain. Medyo nabubulod-bulod din talaga ako. After kahit sa school daw, gumagawa ng mga video presentation na ganito. Pero at least, nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-salpak ng mga sasakyan from
the add-on, file ready, saka yung replace, kung paano pinaka-able ng dalawa. So kung may mga tanong, pwede kayong pumasok sa Discord. Sumasagot naman ako sa mga questions, saka sa mga support dun sa sa Discord server ko. Wag lang naman yung yung mga paggarapal ng mga nakaw na ngayong mga files nyo, papatulong pa kayo. Naman na sana yung mga bastusan ganun. Ito yung template, pakita ko rin pala bago ko end yung video na to. Bago lang mga pinang-photoshop ko. Bago mag-open. Shit. Ayun. Ito yung tinatawag na template. Ito yung lalagay sa mga nakita natin kanina na mga files na ang pangalan is sign. Pwede siyang dagdagan, pwede siyang konti, pwede siyang marami, pwede siyang isa lang. Pero pagka naman transparent, ito naman yung mga nare-repaint in-game. Pero kung makikita nyo, yung mga naman, yung mga may design na ganito, yung may mga template usually sa mga police car, sa mga sa mga pang EMS car. Oh, namatay yung Photoshop. Yun naman yung yung mga hindi napapetan ng paint job. Kasi siya, may kulay na talaga tong na to, yung mga texture na to. Pero kung maglalagay tayo ng kunwari isa logo sa sa may like ko nga siyang gawing page. Kung maglalagay tayo ng mga logo sa mga tawag dito, sa mga hood lang, the rest is yung mga background is gagawin na natin siyang transparent. Ito lumabas. Example, dito naglagay ka ng logo. Gagawin mo na siyang transparent para yung kulay niya in-game is pwede mong palitan. So next time, mapapakita ko din sa inyo kung paano mag-edit ng sasakyan na hindi rin mag-over texture sa 5M. Minsan madaming din nagpapagawa sa akin ng ng mga EUPs, ng mga ganito kasi mataas daw yung rate ko. Well, hindi po ako basta nag-edit lang. 5M developer po ako. Ang ibibigay ko sa inyong file is 5M ready. At the same time, pag sinabi 5M ready yan, kasama sa package na automatic, hindi magpupula sa console yung mga gawa po natin. Yun yung binabayaran nyo dito. Hindi lang yung pag-i-edit. Kasi yung pag-i-edit, sabihin natin madali lang or mura lang sa iba. Well, hindi po lahat kasi nang gumagawa is developer. Ako po kasi is may pangalan ako as developer. Iba po talaga yung rate ko pag gumagawa ng mga ganito. So yun, to conclude this video, sana uli is may natutunan kayo din. Kung may mga request suggestion, pasok lang po tayo sa Discord ko. Andiyan naman siya sa baba, then yun lang. Good luck guys, good luck. Sana ma-apply niyo yung tinuro ko. Bye.